Okay pa ba? Hindi pa ba napapagod sa pakikinig ng mga salita ng Diyos? Hindi nyo ba napapansin yung ating topic ay nabugbog na, no? Ang kadalasan lang nating mapakinggan ay patungkol sa pagpapakabanal. Hindi ba kayo nagsawang makinig patungkol sa subject natin? Naway hindi tayo nagsawa, mga kapatid. Ngayon, this morning, gusto kong dadalhin ko kayo sa isang pamagat ng atin pong talakayin ngayon. Spiritual growth, a journey within. Yun palang paglago spiritually, lakbayin pala yan sa ating sarili mismo. Umpisahan ko yung ating pag-aaral sa isang mumunting karanasan. Ako po, mga kapatid, ay taga Visayas. Naisilang po ako sa mga Bisaya na wika. Ang language po namin ay Cebuano, hindi talaga Tagalog. So ngayon, dumating ang panahon na ako po'y tinawagan sa gawain. Na-assign ako, unang assignment ko is Bacolod. Hindi po Cebuano ang ginamit na lingwahe doon. Ano yung language doon sa Bacolod? Hiligaynon or Ilonggo. Alam niyo, mga kapatid, napakahirap sa akin na mapunta sa isang lugar na hindi mo sanay ang lingwahe. It takes more than 3 years bago ako natutong mag-Hiligaynon or mag-Ilonggo. Bago ako matutong makapag-sermon straight na Ilonggo. Ilonggo. Gusto niyo ang sample? Wag na. Nung nare-assign ako, mga kapatid, dito sa South Luzon, assign ako sa Pugawan, wala nang problema kasi nag-aaral naman tayo ng Tagalog sa school, di ba? Pero nung transfer na naman ako sa Season, Pangasinan, iba na naman lingwahe nila doon. Ilocano na naman. Ang hirap kaya magsalita ng Ilocano. Sa Ilocano pa, narigat. Narigat, makapagsasaot ng Ilocano, kakabsat. 2 taon na ako mahigit sa area ko sa Pangasinan, pero hindi pa ako makapagsalita straight ng Ilocano. Yung normal na conversation, haan pa'y mabalin kakabsat. Di ba? Ilang taon ako sa Visayas? More than 3 years, more or less, or abot ng 4 years, natuto akong maghiligay noon, hindi pa nga talaga magaling. Doon naman sa Ilocano, mga kapatid, 2 taon mahigit, hindi pa ako natututo. Ngayon ang question, dito sa topic natin, take time to be holy, ilang taon kaya ang kailangan natin para mapabanal tayo? Di ba? Ilang taon kaya ang iko-consume ng isang tao, Brother Artley, para mapabanal ka? Sabi sa Acts of the Apostles, 560, paragraph 3, ang pagpapakabanal pala ay hindi gawain ng isang yugto lang, isang sandali lang. Hindi gawain ng isang oras lang, sa isang araw, kundi buong buhay mo. Buong buhay pala, mga kapatid. Tayo ay mag-process papunta sa kabanalan. Sanctification is the result of lifelong obedience. Grabe, no? Hindi pala siya magic, mga kapatid. Kagaya ng sinabi ni Brother Sam nung nakaraan. Di ba? Sabi sa Maranatha, page 227, paragraph 3, but those who are waiting to behold a magical change in their character without determined effort on their part to overcome sin will be disappointed. Kung isip natin, isang tulog mo lang, banal ka na, disappointed. Magiging disappointed ka. Tapos wala kang ginawang effort. Ako nga, mga kapatid, pag mag-sermon ako, kasi meron akong isang area, ang lugar ay Lipay. Meron niyang 2 na taga-Lipay dito ngayon. Saksi sila. Ang ginawa ko nang dahil meron tayong mga matatanda doon na hindi makakaunawa talaga ng Tagalog. Ilocano talaga ang maunawaan nila. Ngayon, ang problema ko, sa loob ng 2 taon mahigit, hanggang ngayon hindi pa nasusolve, paano mag-sermon ng Ilocano? Buti na lang may Google Translate. Alam niyo yun ng Google Translate? Lahat ng explanation, pati yung mga spirit of prophecy, pinatranslate ko sa Google. Babasahin ko na lang, kaya yung sermon ko scripted. Ilocano, pero scripted. Okay naman. Kaysa hindi kami magkaunawaan. No? Napakahirap.
Kaya nga itong pagpapakabanal, kung madali lang ito na makamit sa isang tao, siguro si Brother Marcelo, matagal na yang nabanal. Kasi may mga taong masipag, may mga taong magaling. Kung madali lang kung easy lang, siguro isang taon lang yan kukunin na ni Brother Marcelo. Di ba? Mapabanal na sana. Pero hindi pala ganun, mga kapatid. Kailangan pala nating mag-umpisa muna sa basic. Kaya nga, ang ating subject ngayon is growing. Kailangan nating mag-umpisa sa basic. Ngayon, si Apostle Paul, meron siyang ginamit na illustration patungkol sa tao. Ito po ay mababasa sa unang Korinto. Back to basic muna tayo. Kapitulo 3, ang talata ay 2. Ang pagpapakabanal pala ay inihalintulad sa isang pagtubo ng bata. Basahin natin, I have fed you with milk and not with meat. Pwede mo bang pakainin ng matigas na pagkain yung bagong silang na bata? Pwede siguro, no? Kasi ikaw man yung masunod. Pwede kung pakainin mo. Pero hindi yun normal, abnormal situation yun na ginagawa mo. Dapat pala ang pagkain sa bata na bagong silang, gatas mo na. Hindi mo pwedeng diretso-diretso agad doon sa matigas na pagkain. Kaya si Apostle Paul, meron siyang illustration na dapat yung bata ipainom mo ay gatas. For hitherto, ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. Hindi kaya. Yung digestive system ng bata ay hindi pa kayang tutunaw doon sa mga matitigas na pagkain. So, hindi natin pilitin or hindi natin baguhin ang normal situation, natural na ginawa ng Panginoon. Ngayon, mananatili ba tayo sa kalagayan ng pagiging bata? Mananatili ba tayo sa kalagayan ng pagiging bata? Hindi, mga kapatid, dapat mag-grow tayo. Si Apostle Paul, nagsulat din siya sa aklat ng mga Hebreo. Sabi niya, 5:13, for everyone that uses milk is unskillful in the word of righteousness. Makakaunawa ba yung sanggol, yung bagong silang? Pagdating sa katwiran, pangaralan mo yung bagong silang, maunawaan niya? Hindi. Bata pa yan Pagkain niya, gatas-gatas muna. Sabi nito, but strong meat, ito yung kagandahan, mga kapatid, but strong meat belongeth to them that are of full age. Huwag tayong manatili doon sa kalagayan ng bata. Dapat, sabi nga ni Brother Ricky, kagyat, dapat progressive, nag-grow, tumutubo yung ating pananampalataya. Sabi dito, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Meron talagang stages sa pagpapakabanal ang buhay ng tao. Ang spiritual aspects, meron ding stages. Hindi ka pwedeng diretso na lang maglaktaw ka, mga kapatid. Kaya meron tayong mga bago pa sa pananampalataya. Pag mag-Bible study ang mga manggagawa, anong iuna nating i-Bible study doon sa ating mga bina-Bible studyhan na hindi man mga Seventh-day Adventist? Wala pang knowledge about the scriptures. Lalong-lalo na sa spirit of prophecy. Ano yun? Mag-prophecy na kayo, Daniel and Revelation na ba ang topic na ipapakain? Hindi. Mag-umpisa sa basic. Ano yung umpisa? Ipapakilala mo natin si Kristo, salita ng Diyos. Diyan ang basic nating ipapakilala. Kasi hindi nila madadigest yun kung diretso ka na sa spirit of prophecy. Yun yung kahalagahan na meron palang steps ang pagpapakabanal. No? Sabi sa Testimonies Volume 3, page 540, God requires us to improve every opportunity for usefulness that is offered us. Kaya hindi tayo pwedeng mananatili doon sa kalagayang bata. Sa pag-inom ng gatas, dapat mag-improve. Neglect to do this is perilous to our spiritual growth. Kung atin itong kaligtaan, iwaglit, o ano yung Tagalog na angkop sa neglect, sasabihin na lang nating pabayaan. No? Kung pabayaan natin ang paglago, mapanganib pala. Magiging pamapanganib sa pagtubo spiritually. Balik ako sa bata, meron akong question. Tingnan nyo yung bata. Yung bata, mga kapatid, na bagong silang, wala pa siyang ngipin. Abnormal yung bagong silang na bata na
ang haba na ng mga ngipin. May nakita ba kayong ganon? Siguro sa daming tao, meron siguro na mga abnormalities. Pero hindi pa ako nakakita ng bata kahit sa internet napapanood natin na bagong silang may ngipin na agad na mahaba. Wala pa ako nakitang ganun, mga kapatid. Ang question ko dito, kulang ba? Imperfect ba ang kalagayan ng bata sa kanyang stage na wala pa siyang ngipin? Meron bang kulang doon? Wala mga kapatid. Perfect pa rin siya sa kanyang kalagayan. Perfect siya sa kanyang kalagayan. Huwag mong hanapan ng ngipin ang isang bagong silang na sanggol. Di ba? Kasi kailangan ng process. Ang pagpapakabanal, kailangan dadaan sa mga proseso. Ngayon, pupunta ako sa another illustration. Dalawang illustration ginamit ni Apostle Paul. Dito ako sa buto na itanim. Another illustration used in the Bible and spirit of prophecy, itong pagtanim nating buto sa mga farmers. Nasabi dito sa Child Guidance, page 162, paragraph 3, the germination of the seed represents the beginning of spiritual life. Yun palang pagtanim mo sa buto, tutubo siya, yung pagtubo niya, nag-represent sa pagtubo din sa ating spiritual aspects. When it comes to spiritual aspect, spiritual growth. And the development of the plant is a figure of the development of the character. Development of the character, pagtubo din. There can be no life without growth. Pag yung tanim hindi tutubo, tiyak patay yan. Pag ang tanim tumubo, tiyak buhay talaga yan. Yun yung ibig sabihin doon. There can be no life without growth. Now, patuloy natin. The plant must either grow or die. As its growth is silent and imperceptible, but continuous, so is the growth of character. Yung pag sinabi nating growth of character, mga kapatid, yun yung tinatawag ng process, sanctification process. Pagpapakabanal. Step by step. Sabi dito, at every stage of development, our life may be perfect. Yet if God's purpose for us is fulfilled, there will be constant advancement. Another question, itatanong ko, yun bang tanim na isa pa lang ang dahon? Kasi 1 week mo palang tinanim. Tumubo pero isa ba ang dahon? May kulang ba doon sa kanyang stage, sa kanyang kalagayan? Imperfect ba siya? Kasi wala pa siyang bunga eh. Hindi pa nga siya nahinog. Hindi rin, mga kapatid. Hindi nating sabihin na, ay, wala pa man kasi, isa pa man kasi yung dahon nito. Isa pa man kasi yung bunga. Kaya, hindi yan siya perfecto. Wag, kasi sabi dyan, at every stage of development, our life may be perfect. Pinatranslate ko yan sa Google Translate. Ganito ang pagkasabi. Sa Tagalog, gusto kong basahin, mga kapatid, no? Sabi dito, sa bawat yugto ng pag-unlad ng ating buhay ay maaaring perpekto. Sabi dito, ngunit kung ang layunin ng Diyos para sa atin ay matutupad, magkakaroon ng patuloy na pagsulong. Actually, mga kapatid, yung perfection of Christian character, meron siyang sukdulan. Yung tinatawag dito na holiness, meron siyang sukdulan. Now, the question is, ano yung sukdulan sa perfection of Christian character? Kaninong ugali na pwede nating ihalintulad na naabot niya ang sukdulan sa pagpapakabanal? Kaninong ugali yon? Ugali ni Kristo. Di ba? If somebody will hate you, kung meron ka ng ugali ni Kristo, you will not hate back. Meron bang ganun dito? Ha? Pag makarinig ka ng sinisiraan ka, magagalit ka pa, hindi pa dumating sa sukdulan ang ating pag-uugali. Di natin alam kung nasa anong stage pa tayo sa pagpapalago ng ating ugali. Hanggang maabot natin yung pinakasukdulan. Kaya nga, maraming sa mga bisita namin, nung nag-groupings kami, nung nakaraang nung Lunes, meron palang groupings, group activity. Medyo nakakahiya doon sa bisita pala natin. May mga nag-o-observe sa atin dito, mga SDARM. May mga bisita tayong hindi natin kapananampalataya, kagaya ng mga Seventh-day Adventist at saka ibang religion.
Sa aming grupo, mga kapatid, group 2 ba tayo? Group 2 tayo, no? Nakalimutan ko na yung grupo natin eh. Sa aming grupo, nagkakaroon kami ng acquaintance, pagpapakilala sa sarili. Ang unang tumayo, yun pang bisita natin. Sila pa yung mas eager. Diba? Medyo nahiya ako eh. Kasi yung pag nagpapakilala siya, hindi pala siya star, bisita lang, panuuhin lang natin. Pero sa mga bisita, pag mayroon kayong makita sa mga SDARM members na depikto sa pag-uugali, huwag niyong baunin yun pag uwi. Bakit? Marami talagang depikto sa pag-uugali ng mga SDARM kasi hindi pa natin naabot yung sukdulan na pag-uugali na kagaya sa ugali ni Kristo. Di ba? Huwag na kayong magtampo, huwag na kayong matisod, kasi hindi man perfecto tayo dito. Hindi pa natin naabot yung pagpapakabanan. Di ko alam kung bawat sa atin naka-anong stage na tayo. Alam nyo, pag magtanim ka ng durian, kung markot ang itanim mo na durian, it takes 8 to 13 years bago ka makakatikim ng bunga. Minsan, may mga kapatiran natin na sasabihin, matagal na sa pananampalataya pero ang pangit pa rin ang ugali. Hindi baka durian yun. Buti kung pitsay lang yun, mga kapatid, isang buwan, mayroon ng bunga, mayroon ng dahon. Matagal na sa pananampalataya pero hindi pa rin nagbabago. Parang hindi SDARM. Matagal na nga pero masarap naman ang durian, di ba? Pag nagbunga, masarap naman. Di makakatikim ka rin ng masarap. Pero sa mga kumakain yun, pero sa mga hindi kumakain, hindi sila nasarapan. Mabaho daw. Kaya wag tayong masyadong judgmental doon sa mga taong mahina ang progress kay may bonsai kasi. Alam nyo yung bonsai? Yung bonsai, buhay pero tumubo. Hindi naman namatay, at least tumubo, pero pakonti-konti lang, di ba? Ganon yun, mga kapatid. Kaya tayo lahat dito, meron akong masamang ugali. Bawat isa sa atin, meron tayong mga masasamang ugali. Huwag natin silang, hayaan na lang natin yun. Pero minsan, hindi ko kayang hayaan din eh. Nagre-retaliate din ako eh. Di ba? Meron na nga akong anak. Nagagalit nga ako sa aking anak eh. Sabi ko sa sarili ko, kaya pala, kailangan talaga na maranasan mo rin na magkakaroon ng pamilya para ma-exercise mo yung patience mo. That is one way of developing a character. Pagsulong sa pag-uugali. Paano mo ma-exercise yung patience mo pag hindi ka sinusubukan? Hindi. Hindi mo ma-exercise yung patience mo, Badrico, pag ang ginawa ng tao sa'yo, puro na lang mabuti. Gagawan mo din siya ng mabuti kasi mabuti man yung ginawa ng kapitbahay mo, lahat ng napapaligid sa'yo. Subukan mong tanggapin ang mga masasamang ginawa ng tao sa'yo. Brother Arthur, suntukin mo yung katabi mo, yung asawa mo. Titingnan natin kung doon masusubukan yung, ang point ko dito mga kapatid, doon nasusubukan yung ating pasensya, paglago. Growth ba? Which is the process of holiness, sanctification. Pag hindi kagawa ng masama, walang pagtubo mga kapatid. Kailangan talaga yan. Ngayon, tama na yon, dito na tayo, patuloy na tayo, how to grow spiritually. Adventist homepage, 108 paragraph 2, sabi dito, God tests and proves us by the common occurrences of life. Uy, saan tayo sinusubukan ng Panginoon? Doon sa makaraniwang kaganapan sa buhay na ginagawa natin. Question, ano ba ang karaniwang ginagawa mo sa buhay, araw-araw? Practical muna. Dito muna tayo sa practical. Huwag muna sa spiritual. Grace, ano ba ang kadalasan na ginagawa mo araw-araw? Common occurrences of life. Gigising ka sa umaga dahil estudyante ka, maligo, posible na ikaw yung magluto, pero kadalasan ngayon sa mga kabataan, hindi na nagluluto, magulang na nagluluto. Posible na ikaw nagluto, kakain, maglinis, maghugas ng pinggan, pupunta sa school. Posible din na, dito pala tayo sa practical. So, naglilinis ka. Ngayon, yun yung kadalasan common occurrences of life na ginagawa natin. Ano ang ginagawa common pagdating sa spiritual na aspeto? Ano kaya?
Spiritual ha, pagising mo sa umaga, nananalangin ka. Pagising mo sa umaga, pagkatapos nanalangin, nag-attend ka ng morning, paulit-ulit ito, gasgas na itong morning worship na ito. Ha? Nabugbog na ito sa kakasabi dito sa harap. Morning worship, growing spiritually, yun ang kadalasan na ginagawa natin. Nagbabasa ka ng Biblia, sinishare mo yung gospel doon sa kapitbahay mo, sa classmate mo, yun ang kadalasan na ginagawa natin. Problema, worship, hindi man nandoon. Hindi man magsali ng worship. Ang Panginoon, sinusubukan tayo sa mga maliit na bagay. Tingnan nyo. It is the little things which reveal the chapters of the heart. Bawat panid ng ating puso, meron yung mga nakalagay doong mga maliliit na bagay lang. Ha? Sabi dito, it is the little attentions, the numerous small incidents and simple courtesies of life that make up the sum of life's happiness. Diyan muna tayo. I-emphasize natin kung anong ibig sabihin nun. Sabi sa quotation na yan, yung mga maliit na bagay na magandang ginagawa mo, maliit na bagay lang yun ha, ay pag isuma total mo yan, yun yung magpapasaya sa buong buhay mo. Gawa ako ng practical illustration para maunawaan natin higit. Sa pagising mo sa umaga, merong 2 plato na hugasan. 2 plato lang ha, kasi maliit na bagay man lang. Sasabihin ng magulang mo, maghugas ka ng plato, sasabihin, mamaya na. Mamaya na, 2 lang naman yan. Ha? Yung pinagkainan nyo sa misa, marami man yung, magulo man yun, sasabihin ng magulang mo, linisan mo yung misa. Ay, madali lang yan, mamaya na. Lumipas ang tanghali, mga kapatid, yung 2 platong hugasan, nadagdagan na ng 2, 4 na. Lagi mong sinasabing mamaya na kasi hindi ka nga concerned doon sa mga maliit na bagay. Hindi mo pinapahalagahan ang maliit na bagay. Pagdating sa hapon, mga kapatid, ilan na ang hugasan? 6 na. Ilan na ang, gaano na kalawak yung lilinisan? Malawak na. Kasi hindi ka nga naglilinis hindi ka nagpansin sa mga maliliit na bagay. Dito yan, papasok sa last na sentence na ating praise, na ating babasahin. Sabi dito, and it is the neglect of kindly encouraging, affectionate words and little courtesies of life which helps compose the sum of life's richness. Hindi mo pinapahalagan yung mga maliit na bagay. Pagdating sa gabi, 6 na yung hugasan mo, malawak na yung lilinisan mo, masaya ka? Subukan nyo kaya mga kapatid, gabi na. Tapos, nakaupo ka kasi wala kang ginawa Pagtingin mo, dami ng hugasan. Wala na. Medyo bagbag na yung puso mo. Para ka nang hindi mapakali. Uy, ang daming lilinisan. Pero kung ginawa mo yon, pakunti-kunti, yun yung sinasabi sa unahan, sum of life's happiness. Di ba? Yung mga maliit na bagay, kaya pala yung pagpapakabanal, mga kapatid, hindi muna doon sa diretsuhan. No? Hindi doon sa mga diretsuhan, mga kapatid. Kasi, importante pansinin natin yung mga maliit na bagay. Kaya nga sabi dito sa karugtong, Patriarchs and Prophets, page 574, paragraph 2, success in this life, success in gaining the future life, depends upon a faithful, conscientious attention to the little things. Huwag kaligtaan nga yung mga maliit na bagay. Pakunti-kunti. Minsan kasi, ginawang rason yung katamaran ba? Mamaya naman, sayang yung tubig, 2 plato lang yung mahugasan. Mas marami kasing nasasayang ng tubig. Totoo ba yun? Pag 2 plato lang yung hugasan mo, pag hindi mo iipunin lahat, sayang daw yung tubig. Hindi ginawa mo lang rason, tamad ka lang talaga. Di ka lang talaga. Ginawa mo pang rason yung tubig na nasasayang. Kaya pansinin natin, mga kapatid, yung mga maliit na bagay. Dapat, atin din itong gagawin kasi ito yung magpapabanal sa atin. Sabi dito, perfection is sin in the least. Delikado. Yung 100 peso, mga kapatid, tanggalan mo ng 1 peso, perfect ba siya na 100? Kulang, kahit 1 centavo lang ang tanggalin mo, hindi na buo yung 100 mo. Anong mabibili mo sa 1 centavo? Wala.
Wala kang mabibili. Walang halaga yun, Brother Rico. Yung 1 sentabo. Pero kumpleto ba yung 100 mo pag walang 1 sentabo? Hindi rin. Kaya nga sabi dito, perfection is sin. Makita mo dun sa list, pinakamaliit. The symmetrical structure of a strong, beautiful character is built up by individual acts of duty. Kaya, yung mga kapatid, employed, yung mga nagtatrabaho ba, sa gobyerno, sa private sector, sa organization, huwag tayong mag-expect ng promotion kasi pag ako yung boss, nakikita ko yung aking mga employee na hindi tapat doon sa kanilang gawain, ipo-promote ko kaya sila, mga kapatid? Into a higher level at saka higher compensation? Minsan ang tao gusto nilang mag-direct Gusto nilang makatanggap agad doon sa malaki. Ganon din sa process ng pagpapakabanal. Gusto nating magiging banal agad. Magiging banal na sana ako agad. Hindi, dadaan tayo sa proseso. Ang Panginoon, meron siyang proseso na inilagay bawat isa. At i-overcome natin yon. Mamaya-maya. Kaya nga sa mga nagtatrabaho, dapat magiging tapat tayo sa mga maliit na bagay. Ha? Kasi ito yung subukan. Isa sa mga subukan para tayo ay magiging sakdal. Kaya nga sabi dito, unfaithfulness should characterize our life in the least as well as in the greatest of its details. Integrity. Ano ang Tagalog ng integrity? Integrity in little things. Sabi dito, the performance of little acts of fidelity and little deeds of kindness will gladden the path of life. Parang pare-parehas lang kanina, no? Pag ginagawa mo yung mga maliit na bagay, ito yung magpapasaya sa buhay. Yan. Pagiging tapat sa mga maliliit na bagay. Kaya nga sabi ni Luke sa kanyang sulat, this is he that is faithful in that which is least is faithful also in much. Kaya nga dapat, isa sa mga ingredients pala, sinabi ni Brother Sam, mga ingredients, dapat magiging tapat tayo sa mga maliliit na bagay. No? Ngayon, meron akong trivia. Ewan ko kung trivia ba ito sa inyo. Nung nakaraang araw ko lang na-discover ba? Di ko alam kung alam nyo na, tanungin ko kayo, ano yung mga maliliit na hayop na minention sa Biblia na exceeding wise? 4 na maliliit na hayop na na-mention sa Bible, maliliit ha? Liit talaga. Na na-mention sa Biblia na sabi exceeding wise. Ano yun? Barisam? Ant. Isa lang yun. Ha? Sige na, ipakita ko na. Tama no? Sa akin lang pala yung trivia na yun. Ant. Bakit ko sinasabing hindi ako nagsasabi yung exceeding wise, mga matatalino sila. Bible ang nagsasabi noon. Sa aklat ng Proverbio, Kapitulo 30, ang talatay 24, nandun sa taas. There before things which are little upon the earth, but they are exceeding wise. Bakit sinasabi ng Biblia na sila napakatalino? Ang ants pala, mga kapatid, hindi sila tao kagaya natin na malakas. Binanggit kanina sino yung speaker kanina? Brother Redin. Binanggit mo ito, bro, no? Binanggit niya yung ant. Pero marunong silang mag-ipon ng kanilang pagkain during summertime. Number 2, ano yun? Ito baka hindi nyo na ito alam. Ant lang kasi ang common. Number 2, sa verse 26, sa Proverbs chapter 30, kunis. Sabi dito, yun yung picture ng kuneho. Sabi dito, the kunis are but a feeble folk. Mga mahihina sila pero kaya nilang magawa ng bahay sa bato. Meron bang mahihina na kayang gumawa ng bahay sa bato? Kaya sabi ng Biblia, mga wise kasi, Ano ba? Locust. Ang locust pala, mga kapatid, ay walang hari, walang leader-leader sa kanila. But, yet go they forth, all of them by bands. Wala pa pala silang hari-hari. Pero sila'y nagkakaisa. Ano pa yung pang-4? Spider. Sa verse 28. The spider taketh hold with her hands and is in king's palaces. Itong 4 na hayop na ito, mga kapatid, sinabi ng Biblia, mga matatalino talaga sila. Ang question, tayo kaya na tao,
magpapatalo tayo doon sa maliliit na bagay, mga hayop na yon? Or sasabihin natin, hindi kaya natin pwedeng magawa ang pagpapakabanal? Sabi sa Christ Object Lesson 331 paragraph 1, but Christ has given us no assurance. To attain perfection of character is an easy matter. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kung madali lang sana yung pagpapakabanal, maabot natin yung sukdulan na pag-uugali ni Kristo. Kung madali lang ha, kukunin ko lang yun ng 1 taon. Di makaya eh. Ilang taon mo ipaprocess yung pagpapakabanal, mga kapatid? Buong buhay. Kasi hindi madali. It is not an easy matter. A noble all-around character is not inherited. Hindi porket mabait yung magulang mo, mabait ka na rin na anak. Ha? Hindi pwedeng ganun. It does not come to us by accident. A noble character is earned by individual effort through the merits and grace of Christ. God gives the talents, the powers of mind. We form the character. Tayo pala yung maghuhubog sa pag-uugali natin. Kaya meron tayong mga testing point. Madalas ko na itong sinasabi. Papapaligiran ka ng mga taong, sa bahay niyo ba? Pag meron kayong bahay, tapos meron kayong mga kapitbahay, lahat sila may mga bidyokihan, doon, na-exercise na naman yung ugali mo. Pag hindi yun mangyayari, hindi ma-exercise yung ugali natin. Kaya, God gives the power. We form the character. It is formed by hard. Madali ba? Hindi. Hindi. Stern battles with self. Makikibaka tayo sa sarili para mahubog natin yung perpektong pag-uugali. Kalabanin natin yung sarili natin, mga kapatid. Kaya sa aklat ng Mateo, Kapitulo 11, talatang 17, ang saying, sabi dito ang saying, we have piped unto you, and ye have not danced. We have mourned unto you, and ye have not lamented. Para bang sinasabi ng Panginoon? Pero, Tagalogin muna natin. Sabi dito, tinugtugan na kita ng plauta, pero hindi ka sumayaw. Para bang kung i-compare natin, pagdating sa Panginoon, ibibigay ko na sa iyo yung kapangyarihan, pero hindi mo pa rin ginawa. Ba? Inaaring ganap na kita dahil nanampalataya ka sa akin, pero hindi ka naman tumubo. Ang gusto ng Panginoon, tutubo. Di ba? Pag-aaring ganap, that is the process of justification. Inaari kang ganap, nananampalataya ka. Dapat tutubo. Pero sabi sa talata, hindi naman. Bakit kaya? Ezekiel chapter 33 verse 31. And they come unto thee as the people cometh, and they sit before thee as my people, and they hear thy words, but they will not do them. Kaya ang encouragement ni Brother Redin kanina sa kanyang message, nawa sa pag-uwi natin, yung mga napakinggan natin, anong gagawin? Isa sa kabuhayan. Pero itong mga taong ito, they hear thy words, but they will not do them. Their mouth, they show much love, but their heart goeth after their covetousness. Kung ako yung tao na ito, dapat magbago na ako, mga kapatid. No? Dapat magbago na ako. Meron akong another question. Paano ang isang tao makapagbago kung ang akala niya sa kanyang isip ay buong-buo naman siya? Wala naman siyang kulang. Yun yung question Paano ba ang isang tao makapagbago kung ang akala niya sa kanyang sarili, buo naman ako? Gusto kong dadalhin ko kayo sa isang illustration sa Biblia. Sa Marcos Kapitulo 10, merong encounter ni Jesus at saka yung rich young ruler. Wala dyan yung kwento, no? Isang talata lang yung pinakita ko sa screen, pero alam nyo, si Jesus habang naglalakad siya, itong rich young ruler, hinabol pa siya. Hinabol kasi naglalakad si Jesus Christ. Nung nakarating yung rich young ruler sa kinatayuan ni Kristo, sabi ng binata, Panginoon, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Anong sinabi ni Kristo doon sa rich young ruler? Alam mo ba yung kautosan? Alam mo ba yung hindi ka magpatay, hindi ka magnakaw, hindi ka mangangalunya? Alam mo ba yon? Anong response ng rich young ruler, mga kapatid? Alam niyo kung anong response nun? Akala niya kasi
Nasunod na niya ang lahat ng utos. Sabi niya kay Kristo, Master, all this ano yung kwan doon, English doon? All this ay ginagawa. Sasabi, Tagalogin na lang natin. Basta, nakalimutan ko yung exact word sa English, mga kapatid. Sabi niya, all this I do. Nagawa ko na ito lahat. It refers to the law. Sabi na, nasunod ko na lahat ng utos. Sabi ng Panginoon, Ops, one thing thou lackest. Yun yung nandyan sa screen, mga kapatid. May kulang ka pa. Yun yung problema sa isang tao, mga kapatid, kung akala niya buong-buo na siya. Ano pang babaguhin ng Panginoon doon? Kaya huwag tayong mag-isip na, let him that thinketh he standeth. Ano yun? Baka babagsak. Kaya dito mga kapatid, sabi, ito palang rich young ruler, sabi sa A Call to Stand Apart na aklat, page 15, paragraph 1. Sabi dito, he was a member of the honored council of the Jews. Member pala siya sa parangal, kagalang-galang na konsiho sa mga Hudiyo. And Satan was tempting him with flattering prospects of the future. He wanted the heavenly treasure, but he wanted also the temporal advantages his riches would bring him. Agoy, yun pala ang dahilan. He was sorry that such conditions existed. Ano yung condition, mga kapatid? Yung kulang niya, makasarili kasi siya. Covetous kasi siya. Hindi niya kayang tutulong sa mga nangangailangan. Hindi man ang issue doon, ibenta lahat ng ari-ari, hindi man issue. Yung puso mo na tutulong sa mga nangangailangan, dukha, mga mahirap. Sabi ni Kristo, tulungan mo, ibigay mo sa kanila. Hindi niya kaya, kasi makasarili. Yun pala ang kulang niya, mga kapatid. Sabi dito, he was sorry. He desired eternal life, but he was not willing to make the sacrifice. Agoy, problema, no? Kaya isang ingredient sa pagpapakabanal, sakripisyo talaga. Sabi ng Biblia at saka Spirit of Prophecy, ang pagpapakabanal ay hindi easy matter. Kaya buong buhay tayong nagsasakripisyo. Kasi hindi madali, mga kapatid. Christ, patuloy, the cost of eternal life seemed too great, and he went away sorrowful. Ngayon, dito tayo sa Acts of the Apostles 532, paragraph 1. Isa pala sa ingredients ng pagpapakanal. Para tayo tutubo, the part of the Christian is to persevere in overcoming every fault. Constantly, he is to pray to the Savior to heal the disorders of his sin-sick soul. Constantly. Anong ibig sabihin ng constantly? Lagi-lagi, palagiin mo. At dapat marunong tayong mag-persevere. Ano yung Tagalog ng persevere? Dito na naman tayo sa Tagalog ba? Yung pagtsatsaga, pagtitiis, basta persevere, alam nyo na yan. Dapat manalangin lagi. Sabi dito, he has not the wisdom or strength to overcome. These belong to the Lord, and he bestows them on those who in humiliation and contrition seek him for help. Yun palang kapangyarihan na masunod natin. Kailangan pala nating hingiin sa Panginoon. Kaya pala hindi madali. Kasi may mga taong hindi naghihingi. Kung naghihingi man, hindi man sincero. Kaya pala hindi madali, no? Malapit na tayong matapos, malapit na din yung oras natin matapos. Kaya nga isa sa mga ingredients ng pagpapakabanal ay holiness. Testimonies Volume 9, page 103, paragraph 3. If you do not feel, kung hindi nyo ramdam ba? Hindi nyo ramdam. To be a partaker of Christ's sufferings. Baliktad. To be a partaker of the sufferings of Christ. If you feel no burden of soul for those who are ready to perish. If you are unwilling to sacrifice that you may save means for the work that is to be done, there will be no room for you in the kingdom of God. Kasi kung hindi na ako magsakripisyo, hindi ako magtitiis, wala kang lugar doon sa kaharian ng langit. Wala tayong lugar, mga kapatid. We need to be partakers with Christ of His sufferings and self-denial at every step. We need to have the Spirit of God resting upon us, leading us to constant self-sacrifice.
Kailangan talaga yung sakripisyo, pagtitiis. Kaya nga inuhubog yung ating ugali. Blessing pala mga kapatid na mayroong mananakit sa atin. Ha? Pagpasalamat kayo kung awayin kayo. Yun yung ibig sabihin doon. Pwede ba yun? Di maghanap na lang kayo ng kaaway araw-araw, no? Kung ganon. Pero ang point dito mga kapatid, pag sinusubukan ka doon, nahuhubog yung pag-uugali mo. Kaya kung merong nanunubok sa'yo, response it with positive. Bakit? Ito, sinusubukan na naman ako. Para lalago at lalago, uunlad at uunlad yung ating pag-uugali, physically at spiritually, at maabot natin yung pag-uugali ni Kristo. Sa Romans chapter 6, verse 1, ang sabi dito, what shall we say then? Magpapatuloy ba tayo sa paggawa ng kasalanan? Ha? Sabi ng Panginoon, hindi. Bakit magpapatuloy tayo? We are dead to sin. Tapos, live any longer therein? Patay na tayo doon sa kasalanan. Hindi na natin yun balikan, yung mga masasamang pag-uugali. Patay na yun. Bakit bubuhayin pa natin? Ha? God forbid. Hindi na mga kapatid. Each one, sabi dito, sa Gospel Worker, page 477, paragraph 2, bawat isa sa atin ay merong personal na pakikibaka. Not even God can make our characters noble or our lives useful unless we become co-workers with Him. Hindi kaya ng Panginoon, sasabihin na lang natin, hindi kaya ng Panginoon, kung Siya lang, babaguhin yung sarili mo kapag hindi ka makikooperate. Kasi para ka ng robot nun. Wala ka ng freedom. Kung Panginoon lang naman pala ang masunod sa'yo, edi Siya na lang. Di ba? If Jesus died, that the whole world would be saved. Bakit gumawa pa Siya ng impyerno? Di ba? Meron talagang ma-impyerno. Sayang-sayang lang siya ng oras gagawa ng impyerno, no? Pag walang mapunta doon, kasi hindi talaga lahat magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lahat, mga kapatid. Kaya pagsisikapan natin. A transformation, the work of transformation from unholiness to holiness is a continuous one. Patuloy, day by day, God labors for man's sanctification, and man is to cooperate with Him, putting forth persevering efforts in the cultivation of right habits. Kaya, wag nating sabihin, mga kapatid, na hindi natin kaya. No? Si Joseph, kilala niyo si Joseph? Nasa aklat ng Henesis, kaya niya. Pero si David, babae ba? Babae. Yung asawa ni Potiphar. Kaya niyang pinapanagumpayan eh. Ang sabi ng asawa ni Potiphar, Joseph, lie with me. Anong sabi ni Joseph? How can I do this great sin and wickedness against God? Kaya ni Joseph. Pero si David, ay grabe, hindi na kaya ni David. Ha? Naalala niyo yung the parable of the two sons? Yung isa gumawa, yung isa hindi. Ay, hindi rin na kaya. Kaya ang question, mga kapatid, na gusto kong iiwan sa bawat isa sa atin, why others can and others cannot? We have the same God, the same power na ibibigay ng Panginoon sa atin, kaya din natin, mga kapatid. Sa unang Tesalonica, Kapitulo 5:23, sabi dito, and the very God of peace sanctify you wholly, and your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. To conclude this subject, in 2 Corinthians chapter 13, verse 11, finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace shall be with you. Amen. Amen.